Paano kung palaging nasa Monsterverse si Space Godzilla? Ako si Jacob at may ebidensya ako para dyan. Simulat sa pool, nariyan na si Space Godzilla o isang nilalang na tulad ng iconic na halimaw sa Monsterverse. Sa iba't ibang pelikula at kwento ng universo, may mga pahiwatig na kahit hindi sinadya noon ay ngayon nagtuturo sa cosmic horror na si Space Godzilla. Bago tayo tumungo sa teorya, balikan natin saglit ang nakaraan at itampok ang natatanging bahagi ni Space Godzilla. Malaki, matalino, at malupit si Space Godzilla. Madali siyang mapasama sa top 3 pinakamakapangyarihang halimaw na nakalaban ni Godzilla. Pinakakilala siya dahil sa malalaking kristal sa likod at iba pang bahagi ng kanyang kristal na korupsyon. Ang kakayahan niyang magpalutang at gawing walang saysay ang grabidad. Kaya niyang lumipad ng buo sa himpapawid at kahit sa kalawakan. At ang malinaw niyang pagkahumaling sa pagkontrol ng kapangyarihan at paghubog o mas tamang sabihin, ang pamimilit na mapasunod ang kahit ano at lahat sa kanyang kagustuhan. Tandaan ninyo ang bahaging ito mamaya, mga kaibigan. Si Space Godzilla ay isa sa iilang halimaw sa Godzillaverse na masasabi mong tunay na masama. Ang tanging hangarin niya ay kaguluhan at takot. Kabuuang kabaliktaran ni Godzilla. Sa katunayan, si Space Godzilla ay tunay na anino ni Godzilla sa lahat ng aspeto, isang literal at madilim na bersyon ni Godzilla, ang Sith sa Jedi Sponge ni Godzilla. Maaaring may tao sa Legendary na nag-iwan ng pahiwatig para sa posibleng pagpasok ni Space Godzilla sa universo. O baka sinuwerte lang talaga. Lahat ng kilalang paglalarawan kay Space Godzilla ay maaaring mangyari sa Monsterverse habang papalapit ang Godzilla X kong supernova. Tandaan, haka-haka pa lang ito kahit may ebidensya. Wala pang kumpirmadong impormasyon at gusto kong maging tapat sa inyo. Sa listahang ito, malinaw ang pag-iral ni Space Godzilla dahil sa kitang-kitang crystal activity sa universo. Tandaan, kahit may koneksyon si Space Godzilla mula Heisei era sa Monsterverse, hindi ibig sabihin na kailangang pareho ito sa pelikula. Paalala sa mga taga-planetang daigdig. Napansin ko na maglalabas ang Dangerville ng isang video tungkol kay Space Godzilla at sa bagong Titan na kumakain ng planeta ngayong linggo. Inuutusan namin kayong panoorin ang video na ito kapag inilabas na, kung hindi ay pupuksain kayo ng aming mga halimaw na may control sa isipan. Kung tatanggi kayo, magkakaroon ng malubhang kaparusahan. Iiwan naming bukas ang ilaw habang natutulog ka na tiyak na nakakainis. Sumama sa amin sa Dangerville ngayong linggo para sa bagong balita sa intergalactic na panganib o magbayad ka na lang. Ibabalik ka na namin ngayon sa anumang pinapanood mo kanina. Noong una, ang mga kristal ni Space Godzilla ay bunga ng kanyang paglusob sa Earth. Pero matagal nang umiiral ang mga kristal ng Monsterverse. Maaaring piliin ng mga gumawa ng kwento na si Space Godzilla o katulad niyang nilalang ay dumating noon pa at naging sanhi ng pagbuo ng mga kristal na ito. O baka pumunta sila sa bagong direksyon at ipakita na ang mga kristal ang lilikha kay Space Godzilla, hindi galing sa kanya. Kahit ano paman, isang buong ekosistema ng kristal ang naitatag na sa Monsterverse at may pagkakahawig pa nga sila sa orihinal na mga kristal ni Space Godzilla kahit papaano. At sa bagong Empire, nasaksihan natin ang ilan sa mga nakakabaliw na kapangyarihan na kaya ng mga kristal na ito, tulad ng kakayahang baluktutin ang grabidad at tuluyang alisin ito sa paligid. Sobrang lakas na nitong buhatin ang mabibigat na titan na parang lobo lang na may helium. Ang kakayahang ito na alisin ang grabidad at magpalutang ng napakalalaking bagay ng libu-libong talampakan sa ere na nagbibigay sa kanila ng kakayahang lumutang o lumipad sa himpapawid ay talagang akma sa tema ng kalawakan. Ang telekinesis at paglipad ni Godzilla ay hindi naman tunay na paglalakbay sa kalawakan. Kung kaya ng mga kristal alisin ang grabidad, madali nang paniwalaan iyon. Sa kalaunan, may isang Titan na matututo kung paano gamitin ang kapangyarihang anti-gravity na ito at gagamitin ito bilang sandata. Kaya, ang ebidensya ng mga kristal na nagpapakita ng paglipad at telekinetic na kapangyarihan ay matibay na patunay ng Space Godzilla. Sa Monsterverse, ang mga dambuhalang kristal na ito na naka-align sa tumitibok na enerhiya ng Hollow Earth na makikita sa mabilis na pagdaloy sa mga likas at dilikas na anyo ng kapaligiran ay malinaw na nagpapahiwatig ng isang napakalaking anyo ng kapangyarihan na hindi kayang maunawaan. Kapangyarihang gusto lang ng mga tiwaling halimaw tulad ni Space Godzilla. Sa mga halimaw ni Godzilla,
Si Space Godzilla lang ang kitang-kitang naghahangad ng napakalakas na kapangyarihan. Kadalasan, gusto ng mga halimaw sirain ang sangkatauhan o si Godzilla o baguhin ang mundo para sa kanilang kaligtasan. Malamig at mapagplano si Space Godzilla, gagawin ang lahat para makamit ang higit na kapangyarihan, kontrol at lakas. Madaling mailipat sa Monsterverse ang pagkagumon sa kapangyarihan ng Space Godzilla, lalo't ngayon pa lang natutuklasan ang hindi masukat na lakas doon. Isipin mo na lang kung ang isang maliit na vial ng enerhiya ay kayang magbigay ng lakas kay Mecha Godzilla na halos talunin niya si Godzilla. Paano pa kaya kung gaano kalaki ang kapangyarihan na nasa Hollow Earth? Sobrang daming kapangyarihan, walang hangganang lakas. Kung iisipin mo, ano nga ba ang mangyayari kapag ang napakalaking dami ng enerhiya ay lubusang nauubos sa loob ng isang bituin hanggang sa tuluyang mawala ito? Isang supernova lang, sinasabi ko. Pero huwag tayong magmadali. Ang mga mangyayari sa Godzilla X Kong's supernova ay nananatiling misteryo pa rin. Gusto ko ring banggitin ang tungkol sa mga kristal at enerhiya ng Hollow Earth. Naalala mo ba ang shard? Ginamit ito ni Scar King para kontrolin si Shimo, di ba? Paano at bakit nagawa ng kristal ito ay nananatiling misteryo. Sa bersyon ng libro ng New Empire, sa huling laban ni Godzilla, Kong, Scar at Shimo, nagkaroon tayo ng maikling sulyap sa isipan ni Kong. Nabasa na natin ang kanyang salubin tungkol sa kristal na shard. Ngayon, babasahin ko ang buong bahagi mula sa libro. Naalala ni Kong kung paano kinadena ni Scar King si Shimo. Bakit niya sinusunod ang utos ni Scar King gayong kinamumuhian niya ito at mas malakas siya? Konektado ba siya sa shard? Mukhang iyon ang dahilan kaya nasasaktan siya ni Scar King. Sa pagdaan ng panahon mula nang lumabas ang librong ito, salamat sa pelikula. Dahil halos hindi ipinaliwanag kung paano gumagana ang kristal na shard, maraming tagahanga ang nag-isip na galing mismo kay Shimo ang shard. Kahit totoo pa yon, walang saysay isipin. Hindi naman nagamit ni Kong ang palakol para kontrolin si Godzilla kahit may dorsal plate ito. May iba pang dahilan. Maaaring bahagi ito ni Shimo o hindi rin. Hindi mahalaga yon kung ebidensya kay Space Godzilla ang hanap natin. Ang mahalaga, kaya ng shard na ito bigyan ng kapangyarihan ang tao para kontrolin ang pinakamalakas na nilalang. Para sa teoryang ito, manatili tayo sa kilalang kwento tungkol sa shard na si Kong lang, gamit ang utak niyang parang taong yungib para hulaan ang kapangyarihan ng shard. Parang ako rin ngayon habang ginagawa ang video na ito. Gamitin natin ang ideya niya na bahagi na ni Shimo ang shard na ito. Oh, natural lang. Hindi ko iniisip na ito lang ay magbibigay kay Scar King ng kontrol kay Shimo. Pero paano kung kinuha ni Scar King ang shard na ito ni Shimo at dinala niya ito sa isang lugar sa Hollow Earth kung saan maaari pa itong sumipsip ng mas maraming kapangyarihan? Ang kakayahang magkaroon ng kontrol sa orihinal na katawan ng host ng shard, medyo malabo na iyon. Ito ay kapangyarihang wala pa sa Monsterverse o hindi pa natutuklasan sa ngayon. Pero sa totoo lang, ang hindi natin alam kung paano ito gumagana ay nagbibigay daan sa atin na mag-isip na posible talagang umiiral ang ganitong uri ng kapangyarihan sa Hollow Earth. Kung iisipin, di mo talaga may isip yon. Dadalhin ng Scar King ang piraso ni Shimo dito, kaya mapipilitan niyang paunlarin ang kristal sa sarili nitong paraan. Ngayon, bibigyan siya ng kapangyarihan laban kay Shimo. At tandaan, lahat ng ito ay nakukuha sa literal na pagpapahirap kay Shimo. Mahalaga ito ngayon habang pinag-uusapan natin si Space Godzilla. Kasi kung iisipin mo, Space Godzilla, isang halimaw na nalulugod sa pagpapahirap ang nakaalam ng kapangyarihang ito. Kung ang mga kristal sa katawan niya ay maaring manipulahin para magdulot ng matinding sakit, kahit sa pinakamakapangyarihang mga Titan, walang duda na si Space Godzilla ang nagiging pinakamalakas na kalaban ni Godzilla at Kong. Kung totoo nga ang lahat ng ito, maaari niya talaga silang talunin sa simpleng pagtingin lang sa kanila at nakakabaliw iyon. At lahat ng ito ay nag-iwan sa atin ng mga ebidensya na nagpapahiwatig na nakahanda na ang lahat para payagan si Space Godzilla gamitin ang mga kristal para manipulahin ang kalaban at i-channel ang kapangyarihan. Sa Monsterverse, sapat na ebidensya ang mga kristal at kapangyarihan ng Hollow Earth para pahintulutan ang pag-iral ni Space Godzilla. Sa palagay ko, kahit papaano. Sila ay malalaki at may kakayahang lumikha ng kapangyarihan gaya ng paglipad at cross-dimensional na komunikasyon gamit ang psychic. Hindi rin dapat kalimutan ang ekosistemang umiikot sa pagpigil at paggamit ng telekinetic na kapangyarihan. Sa isang banda,
Ang kristal at kapangyarihan ng Hollow Earth ay parang katulad ng mundong nilikha ni Space Godzilla noong Heisei. Tandaan, kahit sino mang malantad si Godzilla sa malaking deposito ng kristal na radyasyon ay maaaring magdulot ng di inaasahang mutasyon sa kanya. Hindi mo na kailangan ang kalawakan dahil pwede kang makagawa ng nilalang na parang Space Godzilla mula sa labis na pagkakalantad sa kristal ng Hollow Earth. Reality check mga kaibigan. Gayunpaman, haka-haka lang ito. Walang malinaw na koneksyon sa bagong empire na kristal at Space Godzilla. Pero ito ang totoo. Kasama na sa opisyal na kwento ng Monsterverse ang konsepto ng kristal. Ang enerhiya ng kristal ay kaya makipag-ugnayan sa paligid at mas mataas na anyo ng buhay at maaaring mangibabaw ang kapangyarihan nito. Ang alpha class na halimaw na parang laruan ng mga bata ay pinapatakbo ng kasuklam-suklam na nilalang. Nagkataon man o hindi ang mundong ito, sapat ng ebidensya na matagal nang paparating si Space Godzilla para hamunin sina Kong at Godzilla sa Monsterverse. Ngayon, sa lahat ng umabot sa puntong ito ng video, maraming salamat. Ano sa tingin ninyo tungkol dito? Magkomento lang sa ibaba. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Ako si Jacob mga kaibigan. Magkikita-kita tayo sa susunod.